Okay, so recap muna tayo sa nagawang code sa week 3 bago tayo mag-start sa week 4. So, sa tenant class, dito nilagay yung basic info ng tenant like name, age, and gender. Naka-private siya para hindi siya basta-basta ma-access sa labas ng class para secure yung data. So, tapos, nilagay naman yung public para ma-access natin yung mga functions like constructors, setters, and getters from outside the class. Ito yung default constructor. Siya yung automatic nagsiset ng default values kapag walang input. And ito yung parameterized constructor. Parameterized constructor, ginagamit siya kapag may binibigay na agad na values para diretso na yung ma-initialize. Then yung setters, ito yung ginagamit para i-update or palitan yung value ng name, age, and gender. Tapos yung lastly, yung gender naman, ito yung ginagamit para kunin yung value ng name, age, and gender kapag kailangan natin. Dito naman sa second class, which is yung resident class, is naka-inheritan siya sa first class, which is yung tenant. And ginagamit ito para mag-store or manage ang information sa mga residents. And dito po nakapalog yung mga data members ng student ID, room number, course, contact number, and nag-add kami ng specific features, which is yung room capacity and room price. Dito po ay gumamit kami ng public specifier para ma-access niya yung mga naka-private dito sa part ng pinaglagyan ng mga data members. Then, dito naman sa setters, etong tatlong to, yung tatlong data members na to ay nanggaling sa my first class, which is yung set name, set age, and set gender. Then, kasunod po yung mga data members ng second class. Dito naman sa may view record, which is, dito makikita yung mga record ng system na may papakita sa admin. And dito naman sa getters, dito yung mga data members ng pangalawang class. Which is yung mga get stud, get course, get room number, get contact, get room capacity, get room price, and dagdagan po dito yung room capacity and room price. So, hi everyone, today is the week 4 of our vlog and doing our FCO. So ngayon po ay pupunta po tayo sa bahay nila Jaren. So ayun, samahan nyo po ako, tara. So, dito na kami sa house ni Jaren. Quality pre. Ay, kala ko si Jaren yan. Yan lang. Okay, yan. Papasok tayo sa mansion ni Jaren. Boy! Shout out! Yes! Meanwhile, $2,000 later. So, hello everyone. Summary lang ng aming Week 4 Project Vlog. So, sa week na to, nag-focus kami sa pag-develop ng system namin, which are the system features. So, for our main goal was to implement core functionality
that will help manage residents and room information efficiently. So for this week, nag-declare kami ng pangatlong class, which is our last class for our system. Nag-include ng residents for only 50 capacity and constructor and deconstructor. So as you can see here, may mga functions dito na pag-validate kung hanggang ilang taon lang pwede lang sa amin. So here is to validate age, is yung price na hindi dapat maging less than 0, and mag-view yung available rooms. So for the function ng aming available rooms ay gumamit kami ng boolean and for loops to checks whether meron na bang book rooms or wala. So yung mga CRUD operations na ginamit namin is another function na add resident, which mag-add, which mauuna is i-check kung puno na ba at kung pwede pa pang mag-add. And another one is view all residents. Ganun ulit mauna. Mayroong conditions dito na mag-check if may records ba o wala. Then, if meron, mag-display siya ng room status, which is book rooms and available rooms. So, sa edit resident naman, ay merong specific lang na pwedeng i-edit ang admin, which is the room capacity and the room price. And for kailangan mag-alis ng class or resident, meron kaming delete function which kailangan nang i-delete and hindi na less hassle mag-edit. So as you can see sa code namin, meron pang mga errors na binibigay ng compiler since hindi pa ito tapos at wala pang mga identifier na na-define. So, ang last na feature namin is search function, which masa-search niya yung resident if masyado lang madami yung students na nasa system namin. So, ang kailangan lang is yung enter ng name or room number, which gumamit ulit kami ng for loop, which i-iterate niya if may magmamatch ba sa sinearch ng admin. So, yun lamang po. At see you sa next vlog para sa aming full system. Kuya, tama na yun, kuya. Ha? Tama na yun.